Alright, so install muna natin mga idol. Ito yung printer natin. So ito yung accessory niya na cord para sa data. So ito, lalagay natin dito sa likod. Yan, merong port dito. Ito, pag ganyan pala orientation yan. Ayun, masok na siya mga idol. Ganitong dulo ng cord, saksak natin sa USB port ng laptop. So ito pala mga idol yung USB port ng laptop. So ito yun, saksak lang natin dito. Yan. Power on na natin mga idol. Ay, hindi pa pala nakasaksak yung ano. Ito, saksak muna natin yung power. Ayan, nakasaksak na. Press lang natin yan. Okay. So nag-initialize na siya mga idol. Right, so dito na tayo sa software. Alright mga idol, so sa video natin ngayon, tuturo ko sa inyo mga idol kung paano mag-install ng driver ng Epson printer. So meron tayong bagong printer mga idol. Na-install na natin yung hardware, okay na yung setup niya. Kaya lang, kailangan natin siyang i-link ng maayos sa laptop natin. So para magawa yun, kailangan nating mag-install ng driver. So dati mga idol, yung mga ganito, meron kasing installer yan na CD. So i-install natin using yung CD-ROM. Pero ang pinaka-convenient na option mga idol is dito na sa online natin i-download yung driver niya. So meron naman tayong wifi, gagawin natin is i-download natin yung driver. Kasi wala rin tayong CD-ROM dito mga idol. So wala rin tayong ibang choice. Saka ito na yung pinaka common na ginagawa ngayon. So ang unang gagawin is, syempre, open natin yung browser natin. So sa case natin ngayon, gamit natin ay Google Chrome. So ito mga idol, naka-open na siya. So ita-type lang natin dito sa search bar niya yung keywords. So ang una mo i-consider is anong brand yung printer mo. So yung sa atin, Epson. Space din, ayan mga idol, may preset na siya. So yung model L3210. Din include mo yung driver para mas mabilis niyang mahanap mga idol. Enter, ayan. So marami siyang ibibigay na link. Hanapin lang natin mga idol yung official website ng brand ng printer natin. So tingnan mo to, meron siyang mga lagay na Epson L3210. So tama naman siya, kaya lang eto, Epson din siya. Ito yung website mga idol. So malalaman natin kung official website siya. Meron din kasing iba tulad nito, parang generic na mga driver kasi hindi naman talaga siya official website ng brand. Pwede rin dyan, pero preferable mga idol na dun ka sa official website. Ayan, yung printer natin yung Epson EcoTank L3210. So ayan na, hihingin niya yung operating system ng computer natin mga idol. So itong laptop natin ay Windows 11. So click mo lang yung Windows 11. So kung anong Windows yung meron ka, yun yung i-select mo dito. Kung naka XP ka, naka Windows 8, 7, so yun yung i-click mo. So dapat alam mo rin kung anong bit yung OS mo mga idol, 32 ba siya or 64. So normally itong mga Windows 11 Matic 64 na siya mga idol, kaya wala na nakalagay dito. So click mo lang yung Windows 11. Go. So syempre drivers yung kailangan natin. Dito tayo sa drivers. So dalawa siya mga idol. Kasi yung printer na to, meron na siyang printer
Meron din siyang scanner. So, dalawa yung kailangan nating i-install. So, unahin natin tong printer. Pwede na natin i-click agad to, pero kung gusto mong makita yung details, click natin tong icon na to. Ayan, ito yung laman niya mga idol. So, may details siya. Compatible na rin pala siya sa Windows 10, 8, 7. So, okay lang pala to. So, hindi lang siya exclusive sa Windows 11. So, mas maganda mga idol. Click na natin yung download. So, merong ano dito, accept mo lang kasi ano lang to. Parang additional details dun sa printer natin. L3210 series. Tapos, yan. Accept na natin yung agreement mga idol. Yan, nagda-download na siya. So, ayan mga idol. After niya ma-download, i-double click na lang natin yung file, then i-install natin. So, hindi na kasi nakikita dito sa screen recording natin kung paano yung installation kasi ayaw mag-display yung folder pagka-open. So, follow nyo lang yung on-screen instructions hanggang sa matapos yung installation. Then, balikan nyo na lang yung dun sa scanner driver naman. So, same procedure, the download, then install mga idol. Alright, so after nyan, pwede na gamitin yung printer. Restart mo lang. So, salamat sa panonood at kung di pa kayo nakapag-subscribe, ay paki-subscribe na lang mga idol yung channel natin. Alright, let's go!